Okay. Sige, Pastor Dennis. Manalangin tayo. Sige. Lord, thank you sa gabi na ng ating Panginoon na opportunity na mag-aaral ng iyong mga salita, Lord. Dito kami, Panginoon, upang tingnan, Panginoon, yung mga bagay-bagay, Lord, na matutunan namin. Lord, bigyan mo po kami ng pagkaunawa sa iyong lahat ng magtuturo sa amin ngayong gabi. Panginoon, bless mo sa mga kaibigan namin, mga kapatid namin, Lord, na nasa online. Ikaw po ang mag-bless sa kanila. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng mga karunungan, Panginoon, ng knowledge, Lord, na ganoon din po sa amin, Panginoon, dito. Kasama namin, Lord, ang mga pastor ng mga Mindanao, Lord, na mag-aaral ng mga salita. Ganoon din, Panginoon, bless mo ang aming teacher, Mr. Brian. Ikaw po, Lord, ang pangusap sa kanya habang nagtuturo, Panginoon, sa mga salita mo, at ang Holy Spirit mo, Panginoon, ang siyang gabay namin ngayong gabi, ibigay sa amin, Panginoon, ng mga kaunawaan patungkol sa iyong mga salita na may tuturo ngayong gabi. Salamat, Panginoon, kinukumit namin sa iyo itong gabi na ito, at Lord, ikaw pong magtatagumpay sa aming buhay, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, salamat, Pastor. Medyo natagilid yung video. Lagay ko lang yung notes natin. Nasa Book of Mark na tayo ngayon at pag-aaralan naman natin, nabanggit natin last time na itong mga books na ito, itong mga 4 na gospels, nasulat ito na may iba't ibang, ang mga nagsulat may iba't ibang audience na tinatarget. So napag-aralan natin last time na si Matthew, ang kanyang sinusulatan ay mga Hudyo at ini-introduce niya si Jesus Christ bilang ang hari, ang Mesias na hinihintay nila. Ngayon, pag-aaralan naman natin itong sinulat ni Mark. Kanino kaya nagsulat si Mark? Sino-sino yung mga taong tinatarget niya nung nagsusulat siya? Ano yung pananaw tungkol sa Panginoong Hesus ang gusto niyang iparating, ang gusto niyang i-highlight? Diba, ginamit ko yung illustration noon na, for example, itong kape natin, may 4 na anggulo ito. So, meron yung mga dito sa harap, tinitingnan nila rito. Ang may emphasize mo yung nakikita mo sa harap. Yung nandito sa side naman, siyempre, dito sa harap, hindi mo nakikita yung hawakan. Yung mga nandito sa side, makikita nila yung hawakan dito. So, ayan. So, may iba't ibang emphasis na makikita. So, parang si Matthew, ang tinitingnan niyang katangian, dito ay yung katangian ng Panginoong Hesus bilang hari. Now, kay Mark naman, ipinapakilala niya, tinitingnan niya yung katangian ng Panginoong Hesus bilang ang lingkod, ang servant, yung servanthood ng Panginoong Hesus. So kung sa mga Hudyo, paparating si Jesus bilang kanilang hari, ipinapakilala rin ni Mark sa mga taong sinusulatan niya ang Panginoong Hesus bilang yung lingkod na nanggaling sa Panginoon para maglingkod sa mga tao. So, bago natin i-expound yon, tingnan muna natin kung anong nalalaman natin tungkol sa aklat na ito or tungkol sa nagsulat na ito, si Mark. Sino ba tong si Mark na ito? So, ayan, tingnan natin yung background niya. I think, di ba sa Bible, hindi sila masyadong walang gumagamit ng apelyido. Pag Hudyo, pag sinabing isang tao, ang tinutukoy ay yung kaninong household siya. Ganon. Walang apelyido sa kanila. So for example, si Jesus Christ, Jesus, the son of David, sabi nila. So from the clan of David. Yun yung kwan. Pero si John, yung system, makikita mo dito na hindi siya Hudyo. Kasi may apelyido siya. Gumagamit siya ng sistema ng apelyido. So, John ang pangalan niya and most likely Mark yung apelyido niya. So, ayan. Kung sino si John Mark, sino tong nagsulat na ito, yung makikita natin tungkol sa mga kasulatan na si Mark mestizo.
So most likely Griego, Latin at Romano. So yan yung lahi niya. So sinasabi dito na parang most likely ang tatay niya ay taga-Roma at ang nanay niya ay Griego. So Gentile siya. So hindi, ang alam natin, Hudyo lahat ng nagsulat sa Biblia. Gentile si John Mark. Kaya, ayan, dito natin makikita, ano kayang susulatin rin ng isang Gentile tungkol kay Jesus? Ano yung tinuro ng mga guro niya, itong mga apostol na naging discipler sa kanya? So makikita natin sa Acts chapter 12 verse 12, sabi dito, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark. So dito nabanggit sa Acts 12:12 na apelyido niya yung Mark. So ayan. And many were gathered together praying. So tanyag sila, tanyag yung family nila or yung bahay nila dito sa kwento ng Biblia. So maraming nangyayari. Bakit sikat itong si John Mark? So 'yon. Sino tong nanay niya? Nababanggit sa Biblia, yung binasa nating text kanina, ang pangalan ng nanay niya Mary. So most likely dahil Gentile ito, pwedeng ang tatay niya taga-Roma na nadistino sa Israel. At dala-dala nila yung pamilya nila. Or pwede rin na ang nanay niya, bakit Mary na ang pangalan? Pwede rin ang nanay niya ipinanganak na sa Israel bago pa man kuan, kaya Israel na rin yung related name niya, given name niya. Pero napakakonti ang nalalaman tungkol dito. Ang makukuhan lang natin yung bahay nila laging ginagamit para sa pagtitipon ng mga mananampalataya. So kahit Grego sila, ini-open nila. Alam mo sa mga Hudyo, ito ipagtataka mo, makikita mo na dito ang dynamics ng Kristyanismo. Ang mga Hudyo, hindi sila papasok sa bahay ng Griego. Kasi parang sa kanila wala silang ugnayan sa mga Gentile. So parang madidefile sila pag ganon. Kung matatandaan niyo si Peter, nung tinatawag ng Panginoon na pupunta sa bahay ni Cornelius, binigyan siya ng pangitain nung una. Meron yung mga hayop na bawal sa mga Hudyo. Kumain ka, sabi ng Panginoon. Hindi Lord. Hindi pwede yan. Hudyo siya. Pero sinasabi ng Panginoon na kumain siya. Ang pinapahiwatig pala ng Panginoon doon, gagamitin niya si Peter na magiging ministro sa mga Gentile. Pero magtataka ka dito na sa bahay nila, pumapasok ang mga mananampalataya. So, as early as this, makikita mo na ang Hudyo at Kristiyano, medyo cross-bordering na sila. Pag Hudyo, kaya failure ang Israel Kasi ang intensyon sila ang magpalaganap ng ebanghelyo. Pero dahil ayaw nilang makihalubilo sa mga Gentile, paano nila may papangaral ang Panginoong Yesus? Or ang Panginoong Diyos? So, yun yung dinala ni Jesus Christ na very, very open si Jesus Christ. Mga Samaritano, mga ganon. Samaritano nga na nga lang, mistiso pa yung mga yon. Samaritano kasi, mga Hudyo na nangasawa ng ibang lahi, at dahil mistiso sila, ang tawag sa kanila Samaritano. So yun yung dito. Yung mga purong Hudyo, may discrimination na sa mga Samaritano. How much more yung purong walang lahing Israel? Mas lalo silang na parang naiilang sa kanila. Pero dito sa Acts 12:12 makita mo na very welcoming yung bahay nila at nagpapadalo ng maraming mga Kristiyano o mga naniniwala na kay Jesus Christ. Sa tatay niya naman, walang nabanggit tungkol sa tatay niya. At dahil walang nabanggit sa Biblia tungkol sa tatay niya, ito ang nagpapahiwatig na baka hindi Kristiyano ang tatay niya. Or wala sa bahay nila, or maaaring patay na. So, ayan. Pero ang na-emphasize sa Colossians chapter 4 verse 10, ang tito niya.
tito or pinsan. So, di nila alam. Most likely, tito or pinsan niya si Barnabas. So, ayan, makikita niyo yung dynamics na dito na pamilya rin yung kuan dito. So, si Barnabas, tito or pinsan daw ni Mark. Yung kwento ng buhay ni Mark, kukunti rin yung nalalaman tungkol sa pagkabata niya. Kasi kung nung makikita na natin sa Biblia, binata na, mga ganun na, malaki na. So, yun yung mababasa natin sa kwento niya sa buhay niya. So, pero most likely, sa lahat ng matitinding or yung mga important na event sa early church, nandun si Mark. So, kita niya yung panahon na pagpako kay Jesus Christ, resurrection, yung mga upper room of Jerusalem sa Acts, nung bumaba yung Holy Spirit, maaring nakita niya lahat yon kasi sabi nila, most likely na bahay nila yon. Kung saan nag-Last Supper, sinasabi ng scholar, kung saan kumain sina Jesus ng Last Supper, sabi nila, most likely bahay raw nila John Mark yon. At kung saan rin nagtipon-tipon yung mga Kristiyano bago bumaba yung Holy Spirit, yung upper room na yun, most likely sa bahay rin daw nila yon. So, ayan. So, very close si Mark at yung pamilya niya sa mga ministry ni Jesus Christ. So, ayan. Kaya kung mapapansin ninyo, bakit ina-argue ng mga scholar, sa lahat ng nagsulat kasi, si John Mark ang detalyado sa mga sa loob ng bahay. Alam niya yung description, so inargue nila na bahay nila ito, maaring bahay nila ito. Okay? Ganun yung ginagawa ng mga scholar. They try to understand things. So, pangatlo, sa gospel, hindi nabanggit ang pangalan niya. Kahit dito sa book na sinulat niya, hindi niya binabanggit yung pangalan niya. So, ayan. Ganun raw. May kwento dito sa Mark chapter 14 verse 51 to 52 na may inarestong tao na sabi nila duwag raw si Mark eh. Madaling ma-bluff ito. At sabi nila most likely raw si Mark yung hinuli ng sundalo na naka-robe lang siguro at tumakbong hubot-hubad. Tumakas na hubot-hubad. Sabi ng mga scholar, most likely si Mark yun. Hindi na niya binanggit yung pangalan niya kasi nakakahiya naman. Siyempre, kung medyo nakakahiya, huwag mong isulat yung pangalan mo. So, yan. Pero karaniwan na pag nagsusulat sila nung early pag nagsusulat sila, yung mga writer hindi nila nilalagay yung pangalan nila. Okay? So itong title na Mark, The Gospel of Mark, nilagay na lang ng mga modern na nag-aaral ng salita ng Panginoon para ma-identify na ito yung version ni Mark regarding sa kwento niya tungkol kay Jesus Christ. So yun. Tingnan naman natin yung mga biblical experience or yung kwento ni Mark sa Biblia. Karaniwang makikita nyo ang kwento niya doon sa Book of Acts. Kasi kasama nila Paul at Barnabas ito sa mga missionary trip nila. For example, itong mga kapatid na galing Mindanao. So parang missionary trip yan. Pumunta kayo dito. And then, for example, si Pastor Mamerto, parang may team kayo eh. So sa bawat biyahe nila Paul at Barnabas, laging kasama ito. Laging kasama. So makikita natin sa Acts 12:25, sabi doon, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and they also took with them John, whose surname was Mark. So makikita natin doon na ayan, kasama na si John sa mga lakad nila Paul sa ministry. So sa Acts 13:4-5, makikita rin natin dito na nagsisilbi si John Mark bilang assistant nila. So dito, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus.
And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. So nababanggit dito sa Acts 13 verse 4 to 5 na assistant nila si John. Okay? So, ayan. Ano pa? Ito sa Acts chapter 13 verse 13, ito yung makikita yung kwento ni John Mark na napasama siya sa isang biyahe at hindi niya tinapos yung biyahe. So, yan yung one. For example, kayo mga Tibuli pastors, dami nating biyahe. Biyaheng Manila to Pangasinan, Pangasinan to Ifugao. Tapos, ang dami. Unang biyahe, punta sa District 1, dito sa Pugol area. Sa pangalawang biyahe, punta sa District 1, dito sa Paangat, Sakyangan, Asipulo. And then, pangatlong biyahe ngayon, punta sa Biskaya. So, parang ang nangyari kasi dito, siyempre, matagal yan. Sa inyo, 15 days lang kayong bumiyahe sa Luzon. Bilis yan. Imagine nyo yung transportation. Siyempre, yung sasakyan natin, tumatakbo ng 100, tumatakbo ng 60, 80. Mabilis yan. Gaano kabilis ang kabayo na may kariton? Ganun ang transportation nila noon. O kung pumunta naman sila sa dagat, gaano kabilis ang barko na sagwan o yung tela lang ang gamit niya? Nakadepende sa pag walang hangin. Paano yon? Walang hangin, di sasagwan sila. Gaano kabilis yung barko na yon sasagwanan mo? Kaya ang biyahe nila, siguro most likely ang missionary trip nila, Paul, inaabot ng taon yan. Ilang buwan hanggang taon. At dito sa Acts 13:13, makikita natin, sabi dito na when Paul and his party set sail from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. So, mula sa isang biyahe pa lang, hindi niya tinapos yung pinag-usapan nilang rota. Umuwi na, bumalik. Hindi natin alam kung bakit siya umuwi, pero may mga haka-haka ng kwan. Actually, nag-away nga si kwan eh. Hindi nagkasundo si Paul at Barnabas dito. So, babasahin natin yung Acts 15:36 to 40. Sabi to, then after some days, Paul said to Barnabas, let us now go back and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they are doing. Now, Barnabas was determined to take with them John, called Mark. So, gusto ni Barnabas na isama si Mark. Pero ayaw na ni Paul. Parang naasar si Paul sa kanya na-turn off si Paul sa kanya. Sabi ni Paul, but Paul insisted that they should not take with them the one who had departed from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. So parang, wag tayong magdala ng kwan, magaling lang sa simula. Wag tayong magdala ng i-Indian ng biyahe. Parang gano'n. Ayaw ni Paul na isama. So medyo may hindi pagkakaunawaan dito. So, parang naasar si Paul siguro sa kanya na pag inumpisahan mo, tapusin mo. Parang ganun yung prinsipyo ni Paul. So, then the contention became so sharp, nag-aaway si Paul sa si Barnabas, that they parted from one another. So, bumiyahe na lang si Barnabas ng sarili niyang biyahe, dinala na si John Mark, pero si Paul, so ito. And so, Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. But Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren, the grace of God. So, ayan, nagsama na lang si Mark sa si Barnabas, magpinsan ito or magtito. Pero si Paul, dito nagsimula yung kwento ni Paul sa si Silas. So, ayan. Yan yung kwento ni Mark na kiss siya kay Paul. So, red flag siya kay Paul. Rejected siya kay Paul. So, bakit ba umuwi itong si Mark? Bakit hindi niya tinapos? Maraming haka-haka dito. So sabi nila, namimiss na homesick raw. So, namiss niya raw yung nanay niya, parang gano'n, gustong umuwi na. So, ayan, parang sa Hong Kong, gusto nang umuwi. Parang, buti sana kung eroplano lang, barko yan, tagal-tagal niyang biyahe. So, sabi rin nila, maaaring may sakit daw ang nanay niya, at napoproblemahan, naguguluhan at gusto niyang umuwi doon. Kasi dito sa Book of Acts kasi, nagkakaroon ng persecution sa Jerusalem.
At malayo sila. So parang naguguluhan siya or nagwo-worry siya sa kalagayan ng nanay niya. Kasi nasa malayo siya eh. So sabi ng scholar, baka yun yung dahilan na gusto niyang umuwi. I-check yung nanay niya. Sabi nila, maaring may mga tungkulin siya sa bahay, may negosyante, may negosyo. Kasi mukhang mayaman sila. Mukhang mayaman sila. Na John Mark. So, pwede rin, sinasabi rin ng ilan, na nakita niya na delikado yung mga lakad ni Paul kasi napaparami na ang persecution ni Paul. So natatakot daw siya sa biyahe, 'di ba? Si Paul sa kasi Silas dito. Totoo nga. Nabugbog sila. Ito 'di ba yung kwento na nakuan? Nilagay sila doon, nabinugbog sila maghapon tapos kinulong sa kulungan. Then di naman sila makatulong sa sakit ng mga sugat nila. Kanta na lang tayo, bro. So, parang gano'n, nagkantahan sila, lumindol. So, parang si Silas, ay si John Mark siguro, puti na lang, hindi ako sumama. parang gano'n. Siguro si Mark, nakita niya yung post ni Silas na selfie, wounded. parang gano'n. Parang nag-post, at the moment, earthquake. Buti na lang hindi ako sumama sa kanila. Buti na lang umuwi ako. Parang ganon. Natatakot siya sa mga possible na makaharap nila sa biyahe. Kasi si Paul kasi, sumisikat na si Paul sa Christian world and at the same time, tumitindi ang mga persecutors niya. So, pwede raw na yun yung dahilan. Now, meron rin nagsasabi na si Mark daw, gusto niyang mag-preach lang ang tinatrabaho niya. Gusto kong nagpi-preach. Grabe naman si Paul. Ginawa niya akong tagabuhat. Parang gano'n. Nagbubuhat na lang ako ng mga karga niya. Mga pasalubong, mga pabaon ng mga tao sa kanya na bigat-bigat. Hindi man lang ako pag-preach. parang gano'n. Gusto niyang nag-preach. Yan yung kuwan naman nila ng kuwan. Na ayaw niya masyadong sa physical. Siyempre, sabi nga natin, may background na mayaman, mga ganon, hindi siya masyado sa physical na. Ito naman mga katang-isip ng mga scholar. So, isa sa mga nabanggit na ito, ito yung mga posible raw na dahilan kung bakit hindi na siya nagtuloy sa rota nila sana sa ministry. Okay? Pero makikita natin na si Barnabas, binigyan siya ng second chance sa Acts 15. So kahit ganun na sa unang biyahe kumalas siya, si Barnabas nakikita niya siguro na may potential itong taong ito. So bata pa si Juan So isinama niya, gusto niyang i-train, so si Barnabas na ang nag-disciple sa kanya. Si Barnabas na ang tawag nito, nag-mentor sa kanya. And then kasi nababanggit dito, yung pagkabanggit kasi ng pangalan, he represents a man who was once overcome by some problem but who overcame in the end. May quote kasi sa Acts 15:37 to 39, nabanggit kasi doon na yung may detalye na siya yung tinutukoy na maraming problema pero napagtagumpayan niya naman sa dulo yung mga problema niya. Okay? Ayan, kinote nila ito. God, the truth shall overcome him, but he shall overcome at the last. So, okay. Kinote kasi yan sa Acts 15. Now, ang nabanggit ko na to nung last time. Kasi kahit ganun, pangit yung simula ni John Mark. Pero sa huli, parang nabawi niya yung tiwala at paghanga ni Paul sa kanya sa huling bahagi ng buhay ni Paul. Kasi doon sa ito pinag-aralan namin ni Tata sa 2 Timothy ito. Yung nagbilin si Paul sa mga huling buhay ni Paul. Nagbilin si Paul. Sabi niya, dalhin mo si Mark sa akin, isama mo si Mark dahil kailangan ko siya. Malaking pakinabang siya sa ministry ko. Parang gano'n. At nabanggit ko noon sa klase namin ni Tata na possible, bakit pinapatawag ni Paul si Mark? Turn off na si Paul dito Red flag na to. So parang napatunayan ni Mark na hindi na siya yung dating Mark.
Nag-mature na siya. At possible na may skill or may talino itong Mark na nung pinapatawag ni Paul sa haka-haka ng mga scholar dahil ibibilin ni Paul na umpisahan niyang magsulat, mag-research tungkol sa Panginoong Hesukristo. So possible na ang mandate na magsulat ng Book of Mark nanggaling kay Paul. Kasi tumatanda na sila, namamatay na ang marami sa mga eyewitnesses tungkol kay Jesus Christ. Pag namatay ang lahat ito, na wala tayong dokumentong verified, paano yan? Magiging chismis na lang. So kaya sabi ni Paul dito, sabi ng mga scholar, according kay Paul, minandate niya si Mark na magsulat na yung susulatin niya i-verify ng mga buhay pa ng mga eyewitnesses. So actually, kung mapapansin ninyo, bakit magkakahawig itong Matthew, Mark, and Luke? Kasi yung research ni Mark, doon rin nag-research si Matthew sa si Luke. So si Mark ang unang nagsulat. Okay? So, napakagandang kwento rin ng buhay ni Mark na kahit sa simula marami tayong kasablayan sa ministry man or anuman, pero hindi sa simula ang batayan. Nasa pagtatapos natin. Nakakabawi tayo dyan. At sana maging ehemplo natin si Mark. Siyempre, sa mga unang bahagi ng ministry, mga immature tayo. Well, may nag-mentor sa akin nung nasa seminary ako. Classmate ko siya, pero I consider him a mentor. So, may mga missionary trips kami noon. Yung mission trip namin, yung ACK, yung grupo naming ACK, from Baguio, ginawa niya akong logistics. Ako yung nagbubook ng bus, ako yung nagbubook ng eroplano, barko, lahat. Ako sinisigurado kong madadala lahat yung grupo at makakarating kami doon. Pag dumating kami doon at na-late kami sa mga appointment namin, kargado ko para pero tirmin niya. Kaya may mga background ako, kaya salamat sa Panginoon sa training na iyon. Yun yung nagagamit ko ngayon sa bakit kami nakakarating sa Mindanao. Yun yung skill na naipasa sa akin. So, ayun, may mga missionary trips kami noon. Baguio to Manila, Manila to Jensan yung Manila to Cebu yung first con namin. Isang youth camp sa Cebu. And then, pagkatapos doon, weekends, ma-distribute kami sa iba-ibang church. So, mag-preach kami doon. And then, pumunta kami from Cebu. Yung madaling kami bumubusina na yung barko, nagdi-dinner pa kami. Kasi from Baguio, from Cebu, pupunta kami ng, tawag nito, from Cebu to Cagayan de Oro. Sasakay kami ng super ferry dyan. And then from Cagayan de Oro to Usamis, mag-youth camp na naman yan. So, ayan, mga ganun yung ginagawa namin. So, from Usamis, balik kami ng Cebu, bumaba kami ng Davao. Then from Davao, lipad kami papuntang Manila. And then from Manila, balik kami sa Boracay. Parang ganun yung mga trip namin. Rest and retreat namin sa Boracay. Doon yung pahinga namin. So parang ganun. May mga ministries na ganun na arrange namin noon. So most likely, si Mark, sa dami siguro ng mga missionary trips nila ni Barnabas, nakuha niya yung tinatapos naman na nung batang ito yung mga trip niya. So hindi na nang-iindiyan sa daan. Okay? So ayan. Now, itong mga later traditions, yung mga paniniwala ng mga sabi dito. Maraming naniniwala na dahil sa natatanging paggamit sa bahay ni Kwan. Mapapansin mo laging ginagamit yung bahay nila sa mga fellowship. Kaya kung mapapansin natin sa mga kwento, si Peter lagi ang leader sa mga apostle sa mga disipulo ni Jesus Christ. Kaya dito raw maaaring naging close sila ni Peter. Si Mark
saka si Peter close. Kasi nung nagsulat si Peter dito sa 1 Peter 5 verse 13, nabanggit ni Peter dito, sabi dito, she who is in Babylon, elect together with you, greets you, and so does Mark, my son. Ang tawag ni Peter kay Mark, my son. So, spiritual son niya si Mark. So, most likely si Peter ang isang nag-train rin sa kanya. So, parang kinukonsider ni Peter na spiritual son niya ito. Okay? Ano pa? Ano pang mga impormasyon na nalalaman natin kay Mark? So, naniniwala rin ang marami na si Peter, interpreter ni Peter ito, si Mark. So, bilingual. Siyempre, si Peter, ang salita niya, may mga iba rin sigurong variants ng salita doon, pero most likely, interpreter ni Peter si Mark pag nagmi-ministry siya sa Rome. Matatandaan natin na si Peter nahuli dito sa Rome at dito siya pinatay. So, yan, kasama si Mark. At mababanggit rin later na si Mark, kalaunan, pinatay rin. Okay? Now, itong nilalaman ng kwan, itong mga idea or information na sinulat ni Mark dito sa Gospel of Mark, most likely lahat or marami sa information galing kay Peter. Galing kay Peter yan. So si Irenaeus, student ni Kwan ito. Itong si Irenaeus naman, student na link kay John. So ito yung mga sumunod na batch ng mga leader ng church. Kasi ang first batch yung mga apostles. Ang second batch, itong sina Timothy. So sabi nila, si Irenaeus raw, mga student nila Timothy. So si Irenaeus, isang early church father, or yung mga sumunod na leader, sinasabi niya na itong Gospel of Mark, ito, reflection siya ng mga preaching ni Peter. So, inarrange sa mga preaching ni Peter, doon kinuha ni Mark yung mga information na ginawa niyang message. So, ayan. So, nabanggit yan sa libro ni Irenaeus na Against Heresies 3. So, ito yung detail niya. Now, ano pa? Pinaniniwalaan na sa Rome, magkasama sila ni Peter. And then, pumunta sila sa Alexandria, pumunta sila sa Egypt, at nag-establish sila ng mga churches doon. So, bakit tinatawag ang Tribal Gospel Mission na Apostolic Ministry? Ang trabaho kasi ng apostol, ang ibig lang sabihin ng apostol sa salitang Griego, naipadala. Yun lang ibig sabihin, naipadala. Nung sinabi ng Panginoon na go into all the world and make disciple, ipinapadala niya kasi sila. Kaya pag Apostol Peter, ipinadala ng Panginoon, ang pangalan ay Pedro. Pero ang concept nila, pinadala sila para magbukas ng mga gawain ng Panginoon. So sabihin na natin, doon sa Mindanao, dati naman na kayo doon, nagbubukas ng kwan. Pero si Pastor Cesar, ipinadala ng mission doon para tumulong sa ministry doon. So, pwede nating tawagin si Pastor Cesar na apostol ng Tribal Gospel Mission sa Mindanao. Kaso, medyo naiilang tayong gamitin yung apostol na termino. So, mas magandang ginagamit natin ngayon yung term na missionary. Bakit siyang pumunta doon? May mission. Ipinadalang may mission. Anong mission niya? I-establish niya yung headquarter natin. Kaya kung mapapansin niyo si Pastor Cesar, minsan pag niyayaya ninyong mag-preach, mamasyal sa mga churches, ayaw niya. Ang isasagot niya, hindi yan ang mission ko. Ang mission ko, tapusin itong mga pinapagawa ng headquarter sa atin dito. So, ganun. Ang apostol ay ipinadala na may gagawing mission. So si Peter, pumunta sila bilang apostol doon sa Alexandria, Egypt, at ang gawain nila doon ay magbukas ng mga ministry. Okay? So sabihin na lang natin, sina Pastora Joan, Pastora Eva, sina Pastora Imelda,
Hindi lang sila OFW sa Hong Kong, but ipinadala ng Panginoon doon para mag-establish ng gawain ng Panginoon doon. So parang ganon. Yun lang yung simpleng meaning ng apostol, kasi pag sinabi nating apostol, marami kang inaasahan. Ano yung mga inaasahan natin sa apostol? Dapat anointed yan. Ba't nagsalita, natutumba yung mga tao? Hindi nagtutulak para maisli ng tao. Ganun yung mga expectation natin sa mga apostol. Pero napakasimple lang ng ibig sabihin ng apostol. Pinadala. So, yan. Ano pa ang information? Grabe rin ang persecution na nangyayari sa kanila. So, sabi nila, ipinahatak daw, itinali yung paa niya, tapos tinatakbo ang kabayo, na hatak-hatak siya ng kabayo, gano'n. Ilang beses rin siyang nakulong. So, matindi rin ang pinagdaanan nito, kaya nga naniniwala ako na napahangan ni Paul, napahangan niya si Paul, na kahit sa dami ng persecution na pinagdaanan niya, ituloy siya sa ministry. Ibang John Mark na ito, sabi ni Paul. Hindi na ito yung batang John Mark. So, ayan, nakita na may determination na, hindi na siya humihinto kahit makulong. So, kaya bilib na bilib si Paul sa kanya sa huling bahagi ng buhay ng apostol. So, ano ba? Yung nagsimulang duwag, nagtapos na matapang. Naway maging ganun tayo. Maging lingkod ng Panginoon na matatapang, atapang atao. Hindi atakbo. So, yan. Sabi ng tradition, pinatay siya noong panahon ni Emperor Nero. Napakatindi ang persecution ng church kay Emperor Nero. So, sa mga record ng mga history, sinunog siya. Yun yung kamatayan ni John Mark by burning. Hirap siguro nun. Yung tapos ang pagsunog sa'yo, mahinang apoy lang. parang slow fire. Ganda yung liliyaban ka. Pero paano pagkwan? Medyo basa pa yung panggatong. pero ganito ang ikinamatay niya. Sinunog siya. And yan. Kasi kay Emperor Nero, doon na rin namatay si Paul, doon na rin namatay si Peter sa panunungkulan ni Emperor Nero. At itong estudyante nila si John Mark, dito rin namatay. Okay? So ito yung mga information na nalalaman natin tungkol kay John Mark para ma-appreciate natin yung nagsulat. Itong nagsulat na ito, ito yung paniniwala or ito yung alam na lalaman niya tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kasi sa atin, hindi naman natin na-meet si Jesus Christ ng personal. So, itong mga taong ito, hindi lang sila, namatay sila dahil sa mga bagay na ito. Sa atin, ano mga pagsubok natin, minsan, wala lang allowance. Nagbabackslide na. Humingi sa Panginoon. Na-delay lang ng konti. Ayaw na sa Panginoon. Pero itong mga taong ito, they went through fire. And pag si John Mark ang pinag-uusapan, literal na sunog. Literal na sunog. At namatay sila dahil sa pananampalataya nila. Okay? Kailan nasulat itong librong ito? Maraming away ang mga scholar dito. Kasi sinasabi nila dahil ito yung unang nasulat na gospel, kwento tungkol kay Jesus Christ, sinasabi ng ilan na 45. Pag sinabi natin 45, mga si Jesus Christ bumalik sa langit, mga 33 to 35. Around na natin 35. Mga 10 years later lang. 10 years later, sinulat na ni Mark ito. So,
Itong si Pastor Bill Scheidler, medyo maaga ata yun. So, hindi siya kumbinsido. So, sa paniniwala ni Pastor Bill Scheidler, itong author natin, maaring nasa 62 to 68. So, mas maaga siguro ito. Kasi kung 68, yung Matthew 68. Kasi nangopya si Matthew sa kanya eh. Maraming information na kinuha ni Matthew sa kanya. Siguro, busy si Kwan. Busy si Peter. Hindi nila mahanap si Peter. So sa kanya kwan dito nangopya ng information yung iba. Most likely 62 to 68 pero hindi nila iniaabot yung pananaw nila sa 70. Kasi kahit dito alam nilang standing pa rin yung Jerusalem noon at saka yung temple. Okay? Ano pa? Maaaring si John Mark, sabi nila, bakit matindi ito? Edukado siguro ito. So, maaring sinulat niya ito nung nasa Roma siya. Nasa Roma. And then, approximately yung sinasaklaw ng kwento na dinatalakay niya sa aklat na sinulat niya, approximately 4 years lang sa buhay ni Jesus Christ. So, nakwento niya yung before ng baptism ni Jesus Christ, mga 1 year yan. Tapos yung 3 years na pagmi-ministry ni Jesus. Yun yung scope lang. Scope lang ng kwento niya. Hindi niya kwento kahit yung kapanganakan ni Jesus. Hindi. Yung ministry lang ni Jesus Christ ang tinutukan niya. Hanggang sa pagbalik ni Jesus Christ sa kalangitran. Sinong sinusulatan ni Mark dito? So, itong gospel ni Mark, 'di ba nabanggit natin last time na si Matthew ang kinakausap niya sa sinusulat niya ang mga Hudyo. So, si Mark naman dahil Gentile siya at karaniwang nasa Gentile world siya. So, sabi ng scholar, mga Gentile ang kinakausap niya. So, yan. Particularly raw mga taga-Roma. So, yun yung pananaw ng mga scholars. So, gusto niyang ipakilala si Jesus Christ sa mga taga-Roma bilang ang lingkod ng Diyos na ipinadala niya. Parang may misyon siya. So may misyon siyang pinadala ng Panginoon at ang Panginoong Hesus yan yung lingkod ng Diyos na pinadala niya. So ayan, at obedient na lingkod. So sa mga command ng Diyos. So bakit sinasabi ng mga scholar yan? Ito, may mga iba't ibang dahilan dito. Argument ng mga scholars. Dahil raw nasulat ito para sa Gentile, makikita mo lang ang, di ba si Matthew, sabi natin, ang daming quotation sa Old Testament. Kung Hudyo ang kakausapin mo at ipapakilala mo si Jesus, kailangan mo ng maraming ebidensya na magpapatunay na siya talaga yung Mesias. Kaya ang dami niyang kinukote na prophecy. Now, kay Mark naman, wala siyang pakialam doon. Napakakunti lang. Actually, may quotation man sa Old Testament, may kinote siyang isa sa Old Testament, hindi pa tungkol kay Jesus. Tungkol kay John the Baptist yung quote dito. So, wala namang idea ang mga taga-Roma tungkol kay Jesus Christ. Ay, tungkol sa Old Testament eh. So, hindi yun yung interest ni Kwan. So, hindi kailangang patunayan. Hindi naman nagbe-verify ang mga yan. So, parang ganon. So, hindi niya ginamit na ebidensya yung Old Testament. So, ayan. Hindi kagaya doon sa Matthew na ang daming kinote na verses na prophecies. Ano pa ang nagpapatunay na sa Gentile na sulat itong aklat ni Mark? Mapapansin natin dito na sa mga sinulat ni Mark, tinanggal niya yung maraming preaching. Maraming preaching ni Jesus Christ. Walang masyadong mga salita ni Jesus Christ. Kunting parables lang. Nakatuon siya, ang pinagtutuunan ni Mark sa kwentong ibinabahagi niya tungkol kay Jesus, yung mga ginagawa ni Jesus. Hindi yung pagtuturo ni Jesus, kundi yung mga ginagawa niya, mga miracles. Kasi pinapakilala nga niya si Jesus bilang servant. So ang servant, ang mahalaga sa servant, hindi yung sinasabi niya, kundi paano siya magtrabaho. So parang ganon. So kalahati ng aklat
So sabi dito, for its reason, one half of the size of the book of Matthew, nakatukoy siya. Sa Matthew kasi more on yung pagsasalita ng hari, yung mga katuruan niya. Dito, halos kalahati lang ng mga sinabi ni Jesus ang nabanggit dito. And then, mapapansin natin na ang keyword na ginagamit niya, itong immediately, word na immediately. Sa mga servant kasi, ang mabuting lingkod ay yung laging ginagawa kaagad ang sinasabi ng kanyang amo. So, yun. 42 times na binanggit ni Mark itong salitang ito sa 16 chapter lang ng aklat. Kumpara sa 15 times kay Matthew. So, ayan. 8 times lang kay Luke. Tapos, ayun, kay John, 4 na beses lang. So, sabi nila, pag samasamahin mo ang Biblia sa paggamit ng word na immediately, mas marami magbanggit ni God. So, yun yung ini-emphasizean ni Mark. Gusto niyang ipakilala itong si Jesus na he is a good servant. Anong sinabi ng Panginoon? Ginagawa niya agad. Immediately. Yun yung pinapahiwatig. Okay? And then yung continuous action. So, parang pag binasa mo ito, ang daming nangyayari. So, yun yung halos every verse, tuloy-tuloy. May conjunction na but and for. Basta yung kanya, parang dire-diretso lang yung kwento na nangyayari. Very daming action na nangyayari sa kwento niya. So, yan. Ano pa? Isang patunay na hindi Hudyo ang mga kausap ni Mark dito, yung bakit kailangang ipaliwanag ni Mark ang mga ibang kaugalian ng mga Hudyo sa mga sulat niya. So, makikita natin sa Mark 7:1-4. Babasahin natin ito. So, sabi, then the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem. Now, when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is, with unwashed hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the traditions of the elders. Bakit kailangang sabihin ni Mark itong verse 3? Dahil ang mga Pariseo at lahat ng Hudyo ay hindi kumakain maliban na lang kung maghugas sila ng kamay. Kung kailangan nilang maghugas ng kamay bago sila kumain. Kung Hudyo ang kausap mo, bakit mo kailangan sabihin yan? Bakit pinapaliwanag niya? So, for example, si Pastor Mamerto. Nung pumunta ako sa Tibuli, nag-usap kami ni Kagawad Kino. Lagi niyang hinahawakan dito sa baba ko. Hindi ko alam yun, nakaugalian ng Tibuli. Pag hinahawakan raw yung baba, parang pagrespeto daw yun. Parang may konsepto ang Tibuli na gano'n. Pag hindi pinaliwanag ni Pastor Mamerto sa akin yun, anong alam ko doon? Pero dahil sinabi niya, naiintindihan ko ang isang kaugalian nila. parang gano'n. So, ang mga Romano, wala silang pakialam diyan. Bakit? Magtatanong kasi yan. May point yon. Kaya magandang gawing sermon ito. Kasi ang mga Hudyo, parang Muslim yung mga yan. Ang Muslim, huwag kang kakain, nagagamit ng kaliwang kamay. Mandidiri sila sa'yo. Kasi ginagamit mo raw ang kaliwa pag pumupunta ka sa kubeta. Makipagkamay ka tapos kaliwa. Upakan ka dyan. parang gano'n. Tama Brother Will. Galing ka rin sa Middle East yan. So yun, gano'n ang Muslim. May mga kaugalian. At sa pagsulat ni Mark, bakit kailangan niya ipaliwanag? Kung Hudyo ang kausap niya, bakit kailangan mo pabanggitin yan? Alam nila yan. So, yung kinakausap niya, hindi nila nalalaman yung mga information na yun. So, yun yung isang patunay na hindi Hudyo ang kinakausap niya. Ano pa? Sa mga binanggit niyang salita, may mga words si Jesus na gumagamit siya ng Aramaic. So, yung talita kumi, yung ela la masabaktani. So isang salita rin ni Jesus yung
Aramaic. Hindi naman marunong ang mga Romano sa salitang Aramaic. Kasi ibang empire sila eh. Ang Aramaic sa Medo Persia. Medo Persia yung Aramaic na yan. So, dito sa Mark 4 verse 41, sabi, "Then he took the child by the hand and said to her, Talita Kumi," which is translated, little girl, I say to you, arise. Bakit kailangan niyang i-translate? Bakit kailangan niyang ilagay yung translation? Na ang ibig sabihin ng Talita Kumi ay bumangon ka, batang babae. So yun yung nagpapatunay rin na pag Hudyong nagbabasa kasi, alam nila yan. Second language nila ang Aramaic. The third language lang nila ang Griego. So, yan. Yun yung mga nagbasihan ng mga scholar sa pag-unawang ito. Ano pa? Marami sa mga normal Greek word, ginagamitan niya ng Latin. Ang Roman Church, mostly, ang mga dokumento nila nasa Latin yan. Hindi siya Griego. So, ayan, yung mga maraming mapapansin niyo yung mga namatay yung Pope natin ngayon. Hindi ko alam kung sino susunod ang Pope. Pero marami sa mga prayers ng Roman Catholic is in the Latin language. So kung mapapansin mo dito, maraming mga Greek word ang ginagamitan niya ng terminong Latin. Yung termino ng Griego. So yun yung nagpapatunay na Romano ang kinakausap niya sa pagsusulat niya. So, yan. Yung Mount Olives, yung pagbanggit rin sa Mount Olives, bakit kailangan niyang ilarawan kung nasaan yung Mount Olives? So, for example, taga Tibuli, pag nagsusulat ka, ano yung bundok doon na malaki? May bundok kayo doon na parang bulkan eh. Ayun, Matutong. Kung ang kausap mo ay taga Tibuli, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung nasaan ang Mount Matutob. Hindi mo na kailangang banggitin yon. Dito, yung Mount Olives, ba't niya pinapaliwanag kung ano yung Mount Olives? So, yun, nagpapatunay na hindi Hudyo yung mga kinakausap niya. Kahit yung Jordan River, bakit kailangan niyang sabihin na yung Jordan ay isang ilog? Pag narinig mo yung Jordan sa Israel, alam mong ilog yan. So parang, sa Mindanao, Ala River. Bakit binabanggit na river? Kasi yung isang ala, Diyos. Pero yung Jordan kasi, wala namang ibang application yan eh. Mula sa Old Testament, alam mong ilog yan. Alam mong ilog yan. So, ayan. Pag Hudyo, sana, hindi na kailangan. And marami sa mga sinulat niya, tinanggal niya yung mga tungkol sa mga batas ng mga Hudyo. Wala namang pakialam ang mga Romano dyan. So, hindi na binabanggit yan. Okay, so yun yung mga detalye kung ng pagkasulat niya. Now, bakit niya sinulat itong aklat na ito? Now, wala naman siyang statement of purpose na sinabi doon. Pero, ang pinaka-desire lang ni Mark yung mag-win siya ng converts sa pananampalataya natin, na ipakilala niya si Jesus of Nazareth na siya yung perfect at faithful na lingkod ng Diyos. So, yan. Nang makilala sana natin ang Panginoon bilang ang lingkod ng Diyos. So, yun. Kinikalala siya bilang Son of God. Yun, hindi lang siya lingkod, pero Son of God rin. Pinapakilala niya ito. So, parang yung kababaang loob ng Panginoong Hesus, yung humility niya, bukod sa pagiging anak ng Diyos. And then, pinakilala ang suffering servant, and then you willing to sacrifice the sin for the sins of mankind. Yun yung pinaka-mapapansin mo dito na pinaka-agenda ni Mark kung bakit niya sinulat ito. Okay? So, binadala siya ng Panginoon, may misyon siya, maglingkod siya. Kaya mapansin mo, puro pinaglilingkuran niyang tao, yung mga kwento na pinapakita doon. And then sa huling bahagi, naglingkod siya sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay. Okay? So, being the servant. Itong pag-portray niya kay Jesus, nakatuon siya sa dalawang bagay. So, nagtutuon siya sa misyon ng Panginoong Hesus na maglingkod at
yung misyon ng Panginoong Hesus na ibigay ang kanyang buhay bilang katubusan sa maraming tao. So yun yung dalawang pinapakita niyang misyon ng Panginoon. So kung magseserbon ka sa linggo, ang sermon ko ngayon, ano yung purpose ng Panginoon sa pagpunta niya sa mundo according kay Mark? So papakilala ko ang Panginoon sa dalawang bahagi. Ang Panginoon bilang ministro or bilang lingkod at ang Panginoon bilang katubusan. So, yan. To serve us and to save us. So, yan. Sa unang bahagi ng aklat, makikita natin ang Panginoong Hesus na naglilingkod. Naglilingkod sa mga pangangailangan ng tao. Nagpapagaling, nagpapakain. Yung puro paglilingkod sa pangangailangan ng tao. Now, sa pangalawang bahagi naman, yung ibang klaseng paglilingkod yung ginawa niya. Pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kasalanan. So, ayan, nagtuon si Mark kung i-analyze natin sa pagsasuffer ni Jesus Christ. Sa pagsasuffer sa huli. Ito yung pinaka-ultimate na paglilingkod ng Panginoon. Okay? So, Mark 10:45, sabi dito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." So, ito yung pinaka ini-argue ni John. Ni Mark. Okay? Ano yung mga nagbubukod sa librong ito bilang Book of the Servant? Tingnan natin ito. Bukod sa nabanggit na natin kanina na immediately, yung word na immediately, so meron rin yung iba na nagpapatunay na tungkol sa pagiging servant ng Panginoon itong aklat na ito. So una, yung indication ng pagiging lingkod, yung mapapansin mo na walang binanggit na genealogy. Walang sinabi kung saan pinanganak. Or yung paghanga ng wise men. Hindi niya binanggit yun eh. Or yung glory niya dito sa mundo sa buhay. Wala. Kasi hindi kailangan ito sa pag-introduce ng kwan. Pagbibili ka ng slave mo noon, paano ka pipili ng slave? For example, ang kailangan mong slave malakas magbuhat. Anong palatandaan ang titingnan mo? Tingnan mo siguro yung malapad ang balikat, malaki yung mga muscle dito. Tingnan mo siguro yung palad niya. Marami bang kalyo? So titingnan mo yung may mga katangian diyan. Pag bibili ka ng slave, hindi mo hahanapin kung taga saan siya, sinong magulang niya. Hindi kailangan 'yun. Wala kang pakialam doon. Titingnan mo yung mga senyales ng pagiging slave. Okay? So hindi mahalaga yung genealogy para sa Roman mind kasi ang hinahanap lang nila ito bang lingkod ng Panginoon? Anong sign ng pagiging lingkod? So makikita mo lang pag bumili ka ng slave, makikita mo lang kung kapaki-pakinabang yan pag nagsimulang magtrabaho. Pag nabili mo at hindi ka kontento sa pagtatrabaho niya, ibenta mo ulit. Ganon. Pag hindi ka nasasatisfy sa trabaho ng slave na nabili mo, ibenta mo ulit. Mapabalik man lang yung puhunan. Parang ganon. Nakabili ka ng kalabaw na kwan. Ang ganda, ang laki. Tapos, pag nag-umpisang mag-araro, tumatakbo o humiga-higa. Kahit pinalo mo na ayaw umarangkada, ibebenta mo yan. Karnihin mo na lang. parang ganon. Pero ipinipresenta ni Mark, si Jesus Christ, na ito yung kailangan ng tao. Talagang ito yung pinadala ng Panginoon na nasa kanya yung katangian ng paglilingkod. So, ayan. Yung true servant. So, ayan. So, nagsimula siya agad. Paano magtrabaho si Jesus? Ganun. So, puro gawain ng Panginoon. So, yun yung kinoconvince niya yung mga Roman na ang mga first buyers ng slave, Romans. Sila mayayaman eh. So, ayan. Ang focus ng paglilingkod sa pagtatrabaho, hindi sa pagsasalita. Hindi ka bibili ng slave na maingay. Ang gusto mo, magaling magtrabaho, hindi magaling magkwento.
So kaya si Jesus hindi pala kwento dito. Puro trabaho. Walang sermon on the mount, walang napakaraming pagtuturo. May mga nabanggit naman na parable pero konti-konti lang. Okay? Mapapansin mo rin na every time, halos every time na magagawin ang Panginoon na miracle, mapapansin mo na babanggitin ni Jesus, huwag niyong sabihin. Huwag niyong sabihin. Kasi ang slave, walang reputasyon yan. Parang hindi siya nag-aim ng glory. Kung nagtratrabaho siya, dahil trabaho niya yon. So parang ganon. Hindi kagaya ngayon, ng mga panahon ngayon na parang ang mga pastor ngayon, ewan ko, binubus yung pinapadami ang likes saka parang pinopromote mo yung karir mo, parang gano'n eh. Papansin niyo 'yon? Maraming pastor na gano'n, Hindi mo alam kung gusto niyang ipakalat ang ebanghelyo o ano ba? Gusto niyang ipakalat ang ebanghelyo or nagga-gather ng likes para mas marami yung kitain sa Meta. Naasar ako minsan sa Facebook eh. Kasi ang daming preachers. Ang ganda ng preaching niya. Ang ganda ng tinuturo niya. Pero mamaya, putol yung information. Kung gusto mo ng mas maraming information, kailangan mong bilhin yung libro niya. Pambira, pera na lang lahat. Naasar ako minsan eh. So parang gano'n. Si Jesus Christ dito, makikita mo na wala siyang pakialam sa glory. Ginagawa ko lang ito dahil kailangan kong gawin. Ito ang pinapagawa ng Diyos nating nasa langit. So napakagandang reflection ito na pag magbase tayo sa Panginoon. Tayo mga pastor, mga lingkod tayo. Pag nag-preach tayo, mas sumikat ka pa kaysa sa Panginoon. Ano bang pinipreach mo? Ang Panginoon ba o yung sarili mo? Maraming nag-preach na ganun eh. Parang hindi mo alam kung ang hini-highlight ang Panginoon o yung sarili niya. Nawa hindi tayo maging ganun. So, ayan, napansin ko rin ito na katangian ni Jesus Christ. Kaya mapapansin ninyo sa akin, papansin ninyo na hindi ako masyado nagpo-post ng pag nag-post ako, ginagamit ko yung page ng mission. Tapos, hindi ako naglalagay ng picture ko kung maaari. Kasi ang inisusulong natin, yung gawain ng Panginoon. Hindi ako ang naisusulong. So, yun yung reflection ko yun sa buhay ng Panginoon. Hindi tayo. Mapapansin mo ang Panginoon, lagi niyang tinuturo ang Diyos Ama. Diyos Ama. Lagi niyang tinuturo. So, naway ma-reflect rin natin yun na hindi tayo mahalaga. Ang mahalaga, yung sabi ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. So, ang highlight natin ang Panginoong Jesus, hindi yung sarili natin. Buhay ng Panginoon ito nang pumunta siya dito sa mundo. So, ayan. Ayan, yung nababanggit na huwag niyong sabihin. Huwag niyong sabihin. Kasi ang slave, hindi niya pinopromote ang sarili niya. Ginawa ko lang yan dahil yan, trabaho lang. Parang gano'n. Walang personalan. Okay, hindi na natin babasahin yan. Bibilisan natin. It's already 11 past 11. Ano pa? Nabanggit rin sa Mark 3:20 itong highlight dito. Na pag gumagawa ang Panginoon ng ministry, halos nalilipasan siya ng kain. Ang slave, tinatapos muna ang trabaho bago kumain. So, yun yung concept ng slavery sa Roma. So, minsan, nabanggit ni Mark yun. Ini-highlight niya kasi yung pagiging servant ng Panginoon. So, inilelay aside niya yung sariling pangangailangan para mapaglingkuran ang iba. Okay? So, basahin natin ito. When Jesus returned to the house where he was staying, the crowds began to gather again, and soon, he and his disciples couldn't even find time to eat.
So, ganun mag-ministry ang Panginoon. Samantalang tayo ngayon, kakatapos lang natin kumain, Pastor, merienda na naman. Kanina pumunta kami sa isang church. Kakatapos namin na nanghalian, pagdating namin doon, may merienda na naman. Ito yung malaking problema ng mga pastor ngayon. Kaya ang mga pastor natin ngayon, mamamatay ka sa diabetes, mamamatay ka sa high blood. Yan ang malaking mga struggle natin ngayon. Pero sino pa ang Panginoon noon? Wala pang oras kumain. But I think God, hindi sa persecution yung one. Anyway, ayan, may mga kapansin-pansin na nawawala sa information ni Mark. So, hindi nababanggit yung judgment of Christ. Hindi nababanggit yung darating sa babalik siya para ma-inthrone kasi hindi yun yung hina-highlight ni Mark. Walang ganoon ang slave. Walang ganoon ang servant. Okay? Sa garden, binanggit rin yung kwento niya sa garden, pero hindi binanggit ni Mark yung detalye na magpapatawag siya ng anghel. Na isang tawag lang niya, legions of angel will come. Dahil walang armada ang mga slave. So, ayan. Doon sa pagbibigay niya ng the Great Commission, go into all the world and make disciples. Hindi rin nabanggit doon yung all authority and power has been given to me. Kasi slave, servant lang siya. Okay? And then, ang pagtatapos ng libro sa chapter 16 ng Mark, still, makikita mo doon na nagtatrabaho siya sa mga followers niya. So, basahin natin ito. Mark 16:19-20. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven, and he sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them, everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Sabi doon. Mapapansin mo na nagtatrabaho pa rin ang Panginoon. Pag nag-preach tayo, nandun ang Panginoon nagtatrabaho. Kino-confirm niya yung mga mensahe natin. So, ayan. Kasi ang Panginoon, He never stop working. So, yun, this is a good revelation na ang Panginoon kumikilos lagi. So, napakahalaga ng Book of Mark dahil kailangang makita ng mundo yung Christianity na hindi lang puro salita. Kailangan makita ng tao yung Christianity na kumikilos, gumagawa, tumutulong, naglilingkod. So, at yun yung gusto nating ipakita ang Christianity sa inyo sa Mindanao. Pumupunta tayo doon, naglilingkod. Kaya yung pumuntang mga babae doon, pumunta sila para mag-serve, tumulong. Yun yung gusto nating iparating na klase ng Kristyanismo sa Mindanao na nandito kami para tumulong, hindi para manggamit. Maraming ministry nakakalungkot. Parang tumutulong pero pinagkakapirahan kayo. So yun yung reflection natin sa Panginoong Hesus na ito yung gusto natin na hindi puro salita. Kundi makilala nawa tayo na naglilingkod, kumikilos, gumagawa. Ginagawa natin ang ginagawa ng ating Panginoon. So, kailangan nilang makita ang Kristo na kumikilos sa buhay ng mga nagsasabing tinanggap nila ang Panginoon. So yun yung reflection na gustong mangyari ni Mark dito, na ang lahat ng nagsasabi sa Panginoon na Lord ay natututong maglingkod. So, ayan, kailangan makita ng mundo itong napakaraming mga mananampalataya na nabubuhay sa pamamagitan ng paglilingkod at tumutulong sa pangangailangan ng iba. Now, may malaking problema, and we will end dito. May malaking problema ang mga scholar sa last chapter ng Book of Mark. Kasi sinasabi nila, dagdag bawas daw ito. Kasi yung chapter 16, yung last part ng Mark, may mga manuscript na nawawala yan. May mga nahanap silang manuscript na hanggang chapter 16 verse 8 lang. Bakit wala yung Wala yung 19 to 20 or nawawala yung huling bahagi.
So, may mga dahilan na iba't ibang dahilan. Mayroon naman nahanap naman na manuscript na meron. Paano yan? So, anong susundin natin? Meron ba? Dinagdag ba o binawas? So, yung last chapter, dinagdag ba o ibinawas? Itong mga argument ng mga scholar, yung explanation nila. Sabi ng ilan na parang masyadong biglaan daw yung pagtapos ng kwento ni Mark. So, maari nasabi ng mga modern writer na parang gusto nilang kumplituhin yung detalye. Parang ang pangit naman ng ending nito, parang bigla na lang naputol yung kwento. So sabi ng maraming scholar, parang gumawa sila ng magandang ending para hindi nugtong doon. Yun yung isang argument. Sa kabila naman, maaaring ang isang grupo ng mga Kristiyano, may theology sila na sumasalungat doon sa bahaging katuruan ni Mark. Particularly yung pag-speak in tongues. Maaaring hindi sila payag doon at sa manuscript nila, tinanggal nila yon. At nung nahanap na ng mga modern Christian, bakit nawawala yon? Siguro itong sekta na ito, hindi sila pumapayag sa turo na yon, tinanggal. So, pero meron din yung na meron. So, pero sabi ng maraming scholar, hindi raw mahalaga yon. Kasi kahit basahin mo yon, lahat ng mga teaching na yon na nasa bahaging yon, sinusuportahan ng Biblia. So, kaya inaccept nila na nandun lang yon. At sa akin, sa paniniwala ko, hindi yon dagdag. Bahagi talaga yon. Bahagi talaga yon. So, paano mo balansehin yun? Yun yung away ng mga scholar ngayon. But that is the book of Mark. That is the book of Mark na makikita natin na he presented the Lord Jesus Christ as the servant of God. So, napag-aralan na natin ang Matthew, the Lord Jesus Christ as the King and Messiah of the Jews. And then ngayon, book of Mark, written to the Gentiles, the Romans, as the servant of God na gustong maglingkod ng Panginoon sa atin. Gusto niya at pinadala niya ang kanyang lingkod na ang Panginoong Hesus. So yun yung kwento natin ng Book of Mark, yung information regarding Book of Mark. May mga taludsod, mga question kayo. I hope makadagdag ito, mga information na ito sa pag-prepare ninyo, pag-unawa sa Panginoon. So kung gusto nyong i-highlight ang pagiging servant ng Panginoon, for example, magagawa ka ng sermon na ang gusto mong mangyari maging mapaglingkod ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan. Hindi sila mapagpataas. Gusto mong maging mapagpakumbaba sila. Wag mong gagamitin yung Book of Matthew. Magiging hari yan. Magiging hari sila. Aangat sila dyan. So, gamitin mo yung Book of Mark kasi yun yung intention ni Mark sa pagpapakilala sa Panginoon. Ang Panginoon nga natin, naglingkod. Maglingkod rin tayo. Paglingkuran natin ang bawat isa. So, parang ganon yung kwan. So, I hope this information can help us ministers in crafting our sermons ng gano'n. So may mga intention ng mga writers, hindi sila nagsusulat lang ng kung ano-ano. This is a sermon na ipinapakilala ang Panginoong Hesus bilang ang lingkod ng Diyos. Okay? So that is our lesson for this evening. Purihin ng Panginoon. Wala nang tanong. Next time naman, pag-aaralan natin the Book of Luke. Ipinapakilala ang Panginoong Hesus bilang ang perpektong tao. Okay? So, wala nang tanong, we will close in prayer. Nilingin mo po tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa napag-aralan namin ngayong gabi. Maraming salamat, Lord. Sino kami, Lord, para paglingkuran mo? But Lord, ikaw ang pinakamataas sa lahat. Pero bumaba ka dito, Lord, para kami ay mapaglingkuran. Hindi mo lang, Lord, dinala, Lord, ang mga pangangailangan namin, kagalingan,
lahat ng mga gawain mo dito sa mundo, kundi Lord, inialay mo pa ang buhay mo para sa amin. Maraming salamat sa natutunan namin ito ngayong gabi, Lord. Napakabuti nyo sa amin, hindi kami deserving. And now, Lord, yung spirit na yan, mapasa amin rin. Matutunan namin na maging mapagpakumbaba, maging mapaglingkod sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Lord, na mai-reflect namin kung sino ka sa pamamagitan ng aming buhay. Tulungan mo kami, Lord, na matutunan ang pagpapakumbaba at pagiging matiyaga, Lord, sa paglilingkod sa iba. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin. I-bless mo ang mga kapatid naming nasa Hong Kong, kapatid naming nasa Ifugao, Quirino, at sa mga kapatid na nasa Mindanao. Kahit sino, Lord, na manonood sa recording nito, Lord, i-bless mo, Lord, at mangusap ka sa pamamagitan ng mga kaalaman na ito. Maraming salamat. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, ayan. Amen. Muntik naman akong nagkuhan.